Kabanata 1301. Nakatingin si Zachary sa likuran ni Charlotte, at kumunat ang kanyang noo. Inakala niyang magagalit ito sa ginawa niya. Kapag nagselos ito at nagwala, patunay iyon na may pakialam pa rin si Charlotte sa kanya. Ngunit masyado itong kalmado. Wala itong ipinakitang reaksyon nang makita siyang pinuprotektahan si Nancy. Kahit yakap niya si Nancy, lumapit pa rin si Charlotte at binati sila ng magalang. Sinadya niyang galitin ito, ngunit napakadali nang naging tugon ni Charlotte, para bang wala siyang pakialam. Gusto sanang manginis ni Zachary, ngunit siya pa ang nauwi sa pagkainis. Bagaman gusto na niyang punitan si Charlotte sa tindi ng galit, pinigilan niya ang sarili. Hindi siya dapat magmukhang galit, na para bang gusto talaga niyang magselos ito. Ano bang malaking bagay doon? Hindi niya kailanman niloko si Charlotte. Ano man ang mangyari, tapat siyang naghintay dito. Si Charlotte ang nagtaksil sa pagmamahalan nila at nakisama kay Luis. Kahit nakapag-move on na siya, patuloy pa rin itong malamig ang pakikitungo sa kanya. Ibig sabihin, wala na talaga itong pakialam sa kanya. Marahil, matagal na itong tumigil magmahal sa kanya. Sa kabilang banda, habang naglalakad palayo si Charlotte, paulit-ulit niyang iniisip sa sarili. Huwag magalit, huwag lumingon, huwag tumigil sa paglakad. Kung gusto niya akong galitin, dapat manatili akong kalmado at magalang. Ang kupol na iyon, mura ni Lupin sa galit. Ito ang paboritong mura ni Morgan noon. Lagi pa siyang pinagsasabihan ni Lupin dati na hindi ito makabihasa. Pero ngayon, siya mismo ang nagsasabi. Sino bang minumura mo? Tanong ni Charlotte na umiikot ang mata. Si Ben syempre, natural, hindi niya kayang murahin si Zachary. Ama pa rin yun ng mga anak ni Charlotte. Kaya kay Ben na lamang siya bumaling ng galit. Ano bang kasalanan ni Ben? Bakit mo siya minumura? Natatawang sagot ni Charlotte. Takot na takot nga siya nang sigawan mo kanina. Miss Lindbergh, sabi ni Lupin habang nakatingin kay Charlotte na pilit ngumiti, hindi niya mapigil ang mag-alala. Ano bang nangyayari sa iyo? Binastos ka na nga, wala ka man lang reaksyon. Binastos? Sino ang nambastos sa akin? Tanong ni Charlotte. Halata namang sinadya iyon ni Nancy, sagot ni Lupin na puno ng inis. Tinawag kanya para magpasikat at ipakita kung gaano sila kalapit kay Mr. Noct. Pinuprovoke kanya at ipinapakita kung sino ang may kontrol. Una, baka hindi naman niya sinadya. At kahit sinadya niya, kailangan pa rin niya ang kooperasyon ni Zachary, sagot ni Charlotte ng kalmado. Hindi siya tanga para magamit ng kung sino. Siguro baliktad pa, baka si Zachary ang nagdala kay Nancy para magpakasweet at inisin ako. Ha! Napaisip si Lupin. May punto rin iyon. Kung si Mr. Noct ang nangiinis sa iyo, ibig sabihin may pakialam pa rin siya at gusto niyang makakuha ng reaksyon mula sa iyo. Reaksyon? Anong reaksyon? Dapat ba akong magwala at mag-eskandalo na parang walang modo? Napatahimik si Lupin. Hindi mahalaga kung sino ang nanggagamit para galitin ako, huminga ng malalim si Charlotte. Sa sitwasyon natin ngayon na mismong kaligtasan natin ang problema, wala akong panahon para sa mga drama sa relasyon. Wala rin namang saysay. Tama ka, sagot ni Lupin na napatingin kay Charlotte ng may awa. Wala na si Mr. Lindbergh. Magulo pa ang estado ng Lindbergh Corporation at inaapi pa ang tanging proyekto natin. Sa ganitong panahon, totoo ngang. Tama na, umuwi na tayo, wika ni Charlotte ng walang emosyon. Tumango si Lupin at kinuha ang susi ng sasakyan mula sa valet, saka sila umalis. Pagkatapos nating bisitahin si Dr. Felch bukas, ibalik mo ang sasakyan sa pamilyang Noct, paalala ni Charlotte. Kailangan na nating putulin ang lahat ng koneksyon sa kanila pagkatapos nating ihatid si Dr. Felch. Naintindihan? Ayos ka lang ba, Mr. Noct? Tiningnan ni Nancy si Zachary nang may pag-aalala. Bilang isang matalinong babae, madali niyang nabasa ang iniisip nito. Kaya pala dinala niya ako sa sultry night. Gusto lang niyang inisin si Charlotte. Ayos lang ako, sagot ni Zachary na nagkukunwaring walang nararamdaman. Tara, iinom tayo. Pagpasok niya sa kanyang pribadong silid at makita ang pamilyar na kapaligiran, hindi niya napigil ang maalala si Charlotte at ang kanilang mga nakaraan. Sumisiksik ang mga alaala sa kanyang isipan, at nag-aalab ang kanyang damdamin.
Sa tingin ko kailangan mo munang mapag-isa ngayong gabi, sabi ni Nancy na maunawain. Mauna na kaya ako. Ihatid si Miss Gold pa uwi, utos ni Zachary. Naintindihan. Tumawag si Ben ng 2 tauhan para ihatid si Nancy. Habang papalabas, paulit-ulit na lumingon si Nancy kay Zachary. At nang maisarado lang ng tauhan ang pinto saka siya tumigil. Napabuntong hininga si Ben. Hindi basta-basta si Miss Gold. Naupo si Zachary sa sofa, na nakayuko at pinaglalaroan ang lighter sa mesa. Paulit-ulit niya itong binubuksan, nagliliyab at namamatay ang apoy. Ang sumasayaw na apoy sa dilim ay tila sumasalamin sa magulong damdamin niya. Pinauwi na ni Ben ang manager at binuksan ang bote ng alak. Nag-iba ba ang ugali niya nang magpalat siya ng apelyido at naging Lindbergh, tanong bigla ni Zachary. Posible bang iba na ang Charlotte ngayon? Na baka magkamukha lang sila. Nalungkot si Ben sa narinig. Naiintindihan niya ang pinagdaraanan nito. Totoo namang nag-iba si Charlotte. Noon, kahit may mga kabalbalan at kapilyahan si Charlotte, mahal na mahal pa rin niya si Zachary. Para kay Zachary, sinuong niya ang pressure ng pamilya at nagkaroon ng lakas ng loob na magsimula ng bagong buhay. Dahil sa kanya, pumasok siya sa pamilya Noct. Noong nagmamahalan sila, hindi sila mapaghiwalay. Para bang sila lang ang tao sa mundo. Ngayon, kahit anong gawin ni Zachary, hindi naapektuhan si Charlotte. Lagi itong malamig at mailap. Kahit magkalapit sila, para bang napakalayo ng kanilang mga kaluluwa. Sinubukan na niyang lahat para mapalapit dito, pero palaging nauuwi sa wala. Marahil hindi niya talaga ako minahal, sabi ni Zachary nang may panghihinayang. Kung hindi, paano siya magbabago ng ganito? Sa totoo lang, kung iisipin, maiintindihan din naman, maingat na tugon ni Ben. 2 taon na ang nakalipas mula nang masyado siyang nasaktan ng pamilya Noct. Nawalan pa siya ng taong parang tunay na ina sa kanya dahil dito. Totoong nagkasala ang pamilya Noct sa kanya, pero ginawa ko ang lahat para itama iyon, sagot ni Zachary, na tila nawawalan ng pag-asa. At hindi ko naman siya niloko. Sa buong buhay ko, siya lang ang babaeng minahal ko. Pero siya, sumakit ng husto ang puso niya habang sinasabi iyon. Sa palagay ko nalinlang lang si Miss Lindbergh ng pamilyang Laurent. Hindi niya ito ginusto, sabi ni Ben. Binigyan ko na siya ng pagkakataon noon. Tinanong ko siya kung napilitan ba siya. Hindi siya sumagot, sagot ni Zachary na may halong pagkasuklam. Tinanggap ko na ang nakaraan. Tumigil ako sa pag-iimbestiga, pero patuloy niya pa rin akong tinutulak palayo. Dahan-dahan lang, bigyan mo pa siya ng panahon, pakiusap ni Ben. Nauubos na ang oras ko, biglang naging mabigat ang tono ni Zachary. Gaano pa ba katagal ako mabubuhay? Ang gusto ko lang, bago ako mamatay, magkasama ulit ang pamilya ko. Pero ni ang payak na hiling na iyon ay hindi niya makamit. Si Zachary, na dating makapangyarihan at karismatiko, ngayon naging kawawa dahil lamang sa pag-ibig. Napakasakit para kay Ben na makita si Zachary sa ganitong kalagayan. Hindi niya napigil ang magmungkahi, bakit hindi na lang natin sabihin sa kanya ang totoo? Tumahimik ka, biglang sinakal ni Zachary ang kanyang leeg at nagbanta. Kapag nalaman niya, uunahin kitang patayin pati si Lupin. Ahem, kahit halos mamatay na sa sikal si Ben, hindi siya naglakas loob na lumaban. Mabuti at agad siyang binitawan ni Zachary. Bumagsak si Ben sa sofa, hawak-hawak ang kanyang leeg habang nag-ubo ng sunod-sunod. Pagkatapos niyang kumalma, nagmamadali siyang humingi ng tawad, pasensya na, Mr. Noct. Nagsasabi lang ako ng opinyon. Hindi ko sasabihin. Isinusumpa ko. Hindi mo pwedeng banggitin ito ulit sa hinaharap, mariing wika ni Zachary. Gusto kong bumalik siya sa tabi ko dahil kusang loob niya iyon, hindi dahil naaawa siya sa akin. Naintindihan ko, sagot ni Ben na takot na takot. Hindi na nagsalita si Zachary. Itinaas niya ang kanyang baso at uminom ng tahimik. Nakatayo sa tabi niya, maingat na paalala ni Ben, dapat huminto ka na pagkatapos ng basong iyan. Kailangan mo pang makita si Dr. Felch bukas ng umaga. Pagkatapos suriin ni Dr. Felch ang impormasyong ibinigay ni Bruce, pinatawag niya si Zachary kinabukasan. Tumahimik ka, iritadong sagot ni Zachary. Hindi na nagsalita si Ben at yumuko na lamang. Kumatok ang isang tao sa pinto.
Pagbukas ni Ben, pumasok ang manager dala ang isang tsarera ng tsaa. Maingat itong nagsalita, si Miss Gold po ang naghanda nito at pinapadala niya kay Mr. Noct. Hindi ba umalis na siya? Tanong ni Ben na nagtataka. Naghintay po siya hanggang may dala ng tauhan niya ang dahon ng tsaa. Si Miss Gold po mismo ang naghanda, at pinaabot niya sa akin para ihatid kay Mr. Noct bago siya umalis, paliwanag ng manager. Sinabi rin niyang hindi maganda ang kutis ni Mr. Noct at hindi siya dapat uminom ng sobra. Sabi pa niya siguradong magugustuhan daw ni Mr. Noct ang tsaa. Binantayan ko po siya bago pumunta rito kasama ang manager, dagdag ng bodyguard na inatas ang maghatid kay Nancy. Dumating ang mga bodyguard niya para sunduin siya. Si Kyle po ang naghatid sa kanya palabas, ako naman ang bumalik kasama ang manager. Sige, pwede na kayong umalis. Kinuha ni Ben ang tsarera at sinuri ito bago dinala kay Zachary. Narinig mo naman. Napakabait niya, sabi ni Zachary habang nakatingin sa tsarera. Naalala niya ang maamo at mapagmalasakit na mga tingin ni Nancy. Napabuntong hininga siya, kung sana si Charlotte ang ganyan sa akin. Talagang maaalalahanin si Miss Gold, ani Ben habang nagbubuhos ng tsaa. Green tea ito, maganda para sa tiyan mo. Subukan mo. Kinuha ni Zachary ang tasa at inamoy ang tsaa. Halatang dekalidad ang dahon nito. Matagal na siyang umiinom ng gamot kaya sensitibo ang tiyan niya. Tuwing umiinom siya ng alak, sobrang sakit ng tiyan niya pagkatapos. Hindi niya yun sinasabi kahit kanino, pero pansin pala iyon ni Nancy. Hindi ako nagsabi, kabadong saad ni Ben, na nag-aalala na baka pag-isipan siya ng masama ni Zachary. Kung may sapat na pag-iingat, mapapansin mo talaga, sagot ni Zachary. Inangat niya ang tasa at uminom. Masarap, magaling ang pagkakahanda. May nagmamalasakit pa rin sa iyo, sabi ni Ben ng marahan. Tuwing matapos kang uminom, hindi ka makatulog sa sakit ng tiyan. Ngayon, gumaan ba ang pakiramdam mo matapos uminom ng tsaa? Hindi sumagot si Zachary. Tiningnan lang niya ang tasa at nag-isip ng malalim. Tumunog ang kanyang cellphone. Pagtingin niya, may ipinadalang video si Nancy. Sa video, nagliliwanag ang kalangitan sa Baykeep dahil sa mga paputok. Umangat ang usok at nabuo ang mga salitang, "You must be happy." Mayroon pang cute na emoji sa dulo, na nagpapaalala sa malumanay ng ngiti ni Nancy. Ang tinutukoy niyang magandang lugar pala ay isang sorpresa sa tabing dagat para kay Zachary. Nang mapansin niya ang lungkot sa mga mata nito, hindi siya nagtanong. Sa halip, gumawa siya ng sorpresa para mapasaya ito. May pasasalamat si Zachary sa ginawa ni Nancy para sa kanya. Mukhang kaya rin palang gumawa ng mga babae ng romantikong sorpresa para sa mga lalaki. Gumagamit ng kung ano-anong pakulo ang ibang babae para makuha ang atensyon ni Zachary, pero si Nancy lang ang tila nakakaalam ng totoong kailangan niya. Naakit si Zachary sa pagkakasayaw ni Nancy sa video, na nakayapak sa buhangin, magaan ang galaw. Ang kanyang ngiti at malalim na mga mata ay tila napaka-inosente, na parang anghel. Sa unang pagkakataon, nanood si Zachary ng video hanggang dulo. Pagpatay niya, nag-text siya, "Thank you." Anuman ang motibo ni Nancy, taos-puso ang pasasalamat ni Zachary. Kung sana si Charlotte ang gumawa nito para sa akin. Pagkalipas ng 4 na oras na biyahe, nakarating na sina Lupin sa villa sa Yaleview. 2:00 na ng umaga at lahat ay tulog na, maliban kina Morgan at Marino. Habang hinihintay si Charlotte at Lupin, sinamantala ng dalawa na makapag-date ng palihim sa bakuran. Nang marinig nila ang sasakyan, nagpunta sila para tingnan. Lumapit si Morgan at binuksan ang pinto para kay Charlotte. "Welcome back, Miss Lindbergh." Mahina lang na umungol si Charlotte bilang tugon. Sinulyapan niya si Marino mula sa gilid ng kanyang mata. "Nandito ka pa." Ako po ang naka-assign magbantay sa mga bata," nahihiyang sagot ni Marino. Babalik daw sila bukas ayon kay Ben, at pupunta rin daw tayo kay Dr. Felch. "Mabuti," sagot ni Charlotte at dumiretso sa loob. Lumapit si Morgan kay Lupin. "Anong nangyari? Mukhang masama ang mood ni Miss Lindbergh." "Wala, matulog ka na," sagot ni Lupin at sumunod kay Charlotte. Napangiwi si Morgan at sinabihang magpahinga si Marino sa sasakyan. Pagkatapos, sumunod siya sa villa.
Tahimik na naglakad si Charlotte patungo sa kanyang silid. Pagkatapos maligo, humiga siya at sinabi sa sarili na dapat siyang matulog ng maaga para may lakas siya para sa mga bata kinabukasan. Ngunit paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang larawan ni Zachary at Nancy na magkahawak, na magkalapit. Uminom siya ng kalahati ng sleeping pill bago tuluyang nakatulog. Sa kalagitnaan ng pag-idlip, nanaginip siya. Nakita niyang ikinasal sina Zachary at Nancy. Tinatawag ng mga bata si Nancy na mommy. At siya, na naging tagalabas, ay walang nagawa kundi panoorin sila mula sa malayo. Payapa ang panaginip. Walang nakakatakot dito. Ngunit pagmulat niya, basang-basa ang kanyang pisngi ng luha. Bumalik sa isip niya ang eksena sa panaginip. Nakatingin siya sa kisame, walang imik, at puno ng pag-aalinlangan. Tama si Danrick. Hindi ako matatag. Palagi akong nagdadalawang isip. Hindi ako ipinanganak na may matibay na loob. Sobra akong nag-aalala dahil hirap akong pakawalan ang mga bagay. Pero hindi ko rin mapigilan ang nararamdaman ko. Wala rin akong tapang para habulin ang sarili kong kaligayahan. Napaka-kontra ng puso niya. Alam niya ang mga kahinaan niya at kinamumuhian niya ang mga iyon, pero hindi niya mabago ang sarili. Habang malalim pa rin ang kanyang iniisip, kumatok ang mga anak ni Danrick ng masigla. Gising na, Auntie Charlotte. Gising na. Masisigla silang parang mga ibong maingay, at sila ang nagbibigay buhay sa villa. Huwag niyo munang istorbohin ang mommy ko. Halika na tayo sa baba para mag-breakfast, sabi ni Ellie na seryoso pero malambing. Anong oras umuwi si mommy kagabi, Miss Lupin? Bakit hindi mo kami sinabihan? Tanong ni Jamie habang humihikab. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1305. Hindi namin nais kayong gisingin dahil lahat kayo ay natutulog nang makarating kami sa bahay, ipinaliwanag ni Lupin na may ngiti. Halina tayo pababa, hayaan mo ang mommy mo na makapagpahinga. Okay, bumuo ng linya ang 5 bata at bumaba sa hagdan kasama si Lupin. Matapos mag-ayos, bumaba rin si Robbie kasama ang iba pang mga bata habang hawak ang librong balak niyang basahin sa kotse mamaya. Handa na ang almusal. Lumabas si Morgan mula sa kusina na naka-apron habang siya ang namahala sa almusal ngayong araw. Bumati siya sa mga bata ng may ngiti. Ginawa ko ang paborito ninyong almusal ngayong araw. Alam mo bang magluto ng almusal? Tinalikod ni Ellie ang kanyang ulo at nagtanong. Sigurado akong tinulungan ka ni Mr. Marino. Noong nakaraan, lihim na humiling si Marino kay Ginang Ralston na turuan siyang magluto. Siguro may natutunan siyang kaunting kasanayan at tinuruan si Miss Morgan kung paano magluto, ibinunyag ni Jamie. Itigil niyo na yan, namula si Morgan. Napatawa ang mga bata. Hindi mahalaga kung ikaw o ang iyong kasintahan ang gumawa nito. Tatanggapin namin na ikaw ang naghanda ng almusal para sa amin, sabi ni Alpha na may ngiti. Kailan tayo makakakain? Gutom na ako. Malapit na. Bigyan ninyo ako ng 1 minuto. Ipinahiwatig ni Morgan kina Jade at Emma na tulungan siyang dalhin ang mga ulam sa hapagkainan. Samantala, nagising na si Charlotte mula sa kanyang tulog at nag-aayos. Nais niyang dalhin ang mga bata sa tahanan ni Dr. Felch sa lalong madaling panahon. Samantala, dumating na sina Zachary at Ben sa tahanan ni Dr. Felch. Inihahain ni Hailey ang almusal sa kahoy na mesa sa bakuran at pinalamutian ang lugar ng mga vase na may maliliit na dilaw na bulaklak na pinili niya ngayong umaga. Habang papalapit ang kotse, iniwan ni Hailey ang kanyang trabaho at handang salubungin si Charlotte sa villa. Ngunit nang makita niya si Zachary, agad na nawala ang kanyang ngiti. Gayunpaman, bumati pa rin siya ng may paggalang, magandang umaga, ginognock. Hi! Lumapit si Zachary sa utos ni Dr. Felch. Sa katunayan, ginugol ni Zachary ang buong gabi kahapon sa sultry night, at saka lang umuwi at naligaw bago dumating. Medyo pagod siya dahil buong gabi siyang gising. Halina kayo, malugod na tinanggap ni Hailey sina Zachary at Ben. Nakaistasyon dito si Bruce at ang kanyang mga tauhan ng isang gabi, ngunit ipinarada nila ang kanilang kotse ng malayo upang hindi istorbohin si Dr. Felch. Sasali si Dr. Felch sa almusal kapag handa na, sabi ni Hailey habang inaayos ang mesa.
Biglang may malakas na kalabog mula sa villa. Dumiretso agad sina Zachary at Ben sa loob ng bahay. Oh, hindi. Sumunod si Hailey mula sa likuran. Habang tinutulungan ni Sam si Dr. Felch na bumangon mula sa kama, nahulog siya at tumama sa lababo nang manghina ang kanyang mga paa. Sinubukan ni Sam na buhatin si Dr. Felch ngunit hindi nagtagumpay. Lumabas ang isang pares ng mabibilis na braso at inilagay si Dr. Felch pabalik sa kanyang wheelchair. Tinalikod ni Sam ang kanyang ulo at napansin si Zachary. Ginoong Nock, ayos ka lang ba? Yumuko si Zachary sa harap ni Dr. Felch at nagtanong. Ayos lang ako, tugon ni Dr. Felch sa mahina at malalim na boses. Ilang segundo bago niya binuksan ang kanyang mga mata upang tingnan si Zachary. Ngumiti ang tuyong mga labi niya na parang may gustong sabihin, ngunit halos hindi na niya mabigkas ang salita. Oo, Dr. Felch. Puno ng luha ang mga mata ni Hailey habang sinusubukang intindihin ang gusto niyang ipahayag. Okay, tatawag ako kay Charlotte ngayon. Tumingin siya kay Sam at sinabi, tawagan mo si Charlotte at sabihing pumunta agad. Hindi na kaya ni Dr. Felch. Sige, naiintindihan. Agad na hinanap ni Sam ang kanyang telepono. Gagawin ko na lang, utos ni Zachary kay Ben na tumawag na lang. Lumapit si Ben sa isang sulok at tinawagan si Charlotte. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Nasa bingit na ng kamatayan si Dr. Felch. Ibig ba nito na mawawala na ang huling pag-asa namin? Hindi sinagot ni Charlotte ang telepono dahil naglalaro siya kasama ang mga bata sa bakuran. Agad na tinawagan ni Ben si Marino. Nang malaman na malapit nang sumuko si Dr. Felch, dali-dali siyang tumakbo kay Charlotte at iniabot ang telepono. Naglalaro si Charlotte gamit ang bubble gun kasama ang mga bata at balak na umalis. Ngunit matapos makausap si Ben sa telepono, nahulog ang bubble gun at iniutos sa kanyang mga bodyguard, mabilis, ihanda ang kotse. Agad, hindi na nagkaroon ng oras sina Morgan at Lupin na tulungan ang mga bata na magbihis ng bagong damit. Pagkatapos mailagay ang 6 na bata at kanilang mga damit sa kani-kanilang upuan, agad silang umalis. Sa buong biyahe, patuloy na sinisisi ni Charlotte ang sarili. Kasalanan ko ito. Dapat maaga akong umalis. Dapat nadala ko na ang mga bata kahapon upang bisitahin siya. Ano ang nangyari kay Dr. Felch? Medyo masigla pa siya kahapon, di ba? Nakikiramay si Lupin sa nararamdaman ni Charlotte sa kanyang pag-aalala. Ano ang nangyari kay Dr. Felch? Napansin ng mga bata na may kakaiba. Masyadong may sakit si Dr. Felch, at nais niyang makita kayo, muling nag-focus si Charlotte. Kailangan ninyong manahimik kapag makikilala ninyo siya mamaya, ha? Opo, tumango ang mga bata kahit hindi nila alam ang buong sitwasyon. Mabuti, niyakap ni Charlotte ang mga bata habang patuloy ang pag-aalala. Sino ang tumawag kay Ginoong Marino kanina? Biglang nagtanong si Robbie kay Lupin. Si Ben ang tumawag, sagot ni Lupin na nakaupo sa tabi ni Charlotte. Ibig bang sabihin nito ay nandito na si Daddy at si Ginoong Ben kay Dr. Felch? Kumunat ang noo ni Robbie at kumislap ang kanyang mga mata. Siguro, hindi na masyado iniisip ni Lupin si Robbie. Siguro bumisita sina Daddy at si Ben kay Dr. Felch dahil alam nilang pupunta ka rin. Bumisita ka ba kay Dr. Felch kasama si Daddy kagabi? Tanong ni Robbie. Opo, magkasama kaming pumunta, tumango si Lupin. At umalis kayong magkasama? Tanong ulit ni Robbie. Nauna lang si Daddy mo, sagot ni Lupin. Ano bang problema mo, Robbie? Anong nangyari? Wala, umiling si Robbie at mukhang nadismaya. Nagtatanong lang ako. Hindi na itinuloy ni Lupin ang usapan. Hindi narinig ni Charlotte ang pag-uusap ni na Robbie at Lupin dahil abala siya sa pagpapaalala sa ibang bata na huwag istorbohin si Dr. Felch kapag dumating sila. Patuloy na tumakbo sa highway ang kanilang kotse. Samantala, tumawag si Ben kay Reyna at ilang espesyalista. Nais niyang magsagawa ng masusing pagsusuri kay Dr. Felch. Iwinagayway ni Dr. Felch ang kamay sa ere ng mahina. Nang maunawaan ang kanyang intensyon, namutla si Sam, sabi ni Dr. Felch ay hindi na kailangan, pero salamat. Medyo hindi komportable si Reyna at tumingin kay Zachary. Maghintay kayo sa labas, binalaan siya ni Zachary. Opo. Wala nang magawa si Reyna kundi umalis sa silid kasama ang medical team at maghintay sa bakuran kasama si Bruce.
Halos hindi na makagalaw si Dr. Felch sa kama habang patuloy na nakatitig sa pinto, umaasang makikita si Charlotte at ang mga bata sa huling pagkakataon. Maglakad-lakad muna tayo para sa sikat ng araw. Mahinang bulong ni Zachary sa kanyang tenga. Dapat dumating sila agad. Tumango si Dr. Felch ng mahina. Habang tutulungan ni Hailey at Sam si Dr. Felch na bumangon, lumapit si Zachary at binuhat siya. Ihatid ang kanyang wheelchair. Opo, ang araw ng taglamig ay laging nagdudulot ng kakaibang init. Nilagyan ni Sam ng una ng wheelchair habang tinutulungan ni Zachary si Dr. Felch na maupo rito. Pagkatapos ay nilagay niya ang kumot sa ibabaw ni Dr. Felch at inutusan si Sam na sindihan ang apoy. Tiyak na natatakot sa lamig ang taong malapit ng mamatay, kaya desperado na kailangan ni Dr. Felch na magpainit ngayon. Matapos masigurong komportable si Dr. Felch sa ilalim ng kumot, sinabi ni Zachary kay Hailey na pakainin si Dr. Felch ng mainit na sopas. Habang nagpapainit sa ilalim ng araw, pinainit ni Dr. Felch ang sarili sa tabi ng naglalagablab na apoy at uminom ng sopas bago muling makabawi ng lakas. Damilat siya kay Zachary at pinilit ang sarili na magsabi, "Salamat." "Walang anuman. Sinagip mo ang aking asawa at anak," sagot ni Zachary habang inaalis ang mantsa sa kanyang labi. Noon, wala pa siyang pagkakataon na alagaan ang sarili niyang lolo. Ngayon na dumating ang pagkakataon, nais niyang suklian ang kabutihan ni Dr. Felch. "Pasensya na," bulong ni Dr. Felch na may pagsisisi. Tinitigan niya si Zachary, malinaw ang pagkakasala sa kanyang mga mata. Kahit hindi niya masabi ng maayos, nanatiling alalahanin sa puso ni Zachary ang kalagayan niya. Sa buong buhay niya, nakapagligtas siya ng maraming buhay at gumawa ng maraming kabutihan. Bago siya nagkasakit, ginamot pa niya sina Charlotte at Ellie, bilang ganti sa kabutihang ginawa ni Richard noong mga nakaraang taon. Kung anuman, dapat ay makapagpahinga na siya ng payapa. Ngunit sa tuwing nakikita niya si Zachary, lumilitaw ang pagkakasala sa kanyang puso. "Hindi ako kasing lakas dati at pinabayaan ang kanyang kalagayan. Kahit gusto kong gamutin siya, kulang ang aking lakas." Una, nais ni Dr. Felch na isulat ang plano ng paggamot upang magamot si Zachary kahit pagkatapos niyang mamatay, ngunit hindi niya alam na mauuna ang huling hininga bago matapos ang plano. "Ang bilang ng araw ng isang tao ay nakatakda," sabi ni Zachary habang hawak ang kamay ni Dr. Felch. "Huwag kang mag-alala tungkol sa akin." Itinuro ni Dr. Felch ang kanyang dibdib na nanginginig ang daliri, at agad na naintindihan ni Sam ang ibig niyang sabihin. Kumuha siya ng papel mula sa kanyang damit. Ang gusot na papel ay puno ng hindi maintindihang salita at kakaibang guhit. Wala itong tuldok, at kalahati lang ng guhit ang natapos. Malinaw na hindi natapos ni Dr. Felch ang kanyang sinusulat. Itinuro ni Dr. Felch si Zachary. Ibinigay ni Sam ang papel kay Zachary at seryosong sinabi, "Kagabi, bahagyang nagising si Dr. Felch at sinabi sa akin na maaaring may isang lalaking makakaintindi ng plano na isinulat niya sa papel. Maaaring may pagkakataon kang gumaling." "Sino ang lalaking iyon?" palapit na tanong ni Ben nang may kaba. "Siya ay si Francesco," maingat na ipinahayag ni Sam. Siya ang unang mag-aaral ni Dr. Felch at nanatili sa kanya ng 20 taon. Dahil napakahusay, minana niya ang lahat ng kasanayang medikal ni Dr. Felch. Yumuko ang ulo ni Sam, na bahagyang nahihiya. Bagaman matagal na siyang mag-aaral ni Dr. Felch, hindi niya natutunan ang marami mula sa kanyang guro. Sinabi sa kanya ni Dr. Felch na umalis ng ilang beses, na hindi siya karapat-dapat maging doktor, ngunit tumanggi siyang umalis. Siya ay ulila at wala nang ibang mapupuntahan. Inampun siya ni Dr. Felch mula sa ampunan, kaya plano niyang manatili at maglingkod kay Dr. Felch hanggang sa mamatay ito sa katandaan. "Hindi ko alam na si Francesco ay mag-aaral pala ni Dr. Felch," pagmumuni ni Zachary. Ang maalamat na si Francesco ay walang permanenteng tirahan at palaging naglalakbay. Bukod sa pagiging mahusay na doktor, bihasa rin siya sa depensang kasanayan. Sa pagbanggit ng kanyang mag-aaral, napabuntong hininga si Dr. Felch. "Itago mo ito," alok ni Sam sa papel kay Zachary. Matapos tanggapin ito, maingat na itinupi ni Zachary bago inilagay sa kanyang bulsa. Lumingon siya kay Dr. Felch at sinabi, "Salamat."
Dumilat ang mga mata ni Dr. Felch at tumingin sa malayo, na naghihintay kay Charlotte na dumating. Kakausap pa lang ni Zachary si Ben na tawagan siya nang huminto ang isang kotse sa labas. Agad na tumakbo si Ben palabas. Agad na bumaba si Charlotte mula sa kotse at pumasok sa bahay nang wala ang kanyang mga anak. Nang makita kung gaano kahina si Dr. Felch, bumuhos ang kanyang luha. Tumakbo siya sa kanyang tabi, lumuhod sa sahig, at hinawakan ang kanyang kamay. Dr. Felch, nandito na ako. Nandito si Charlotte. Ngumiti ng bahagya si Dr. Felch at hawak ang kanyang kamay. Binuksan niya ang bibig upang magsalita, ngunit wala nang lumabas. Dr. Felch. Pumasok ang mga bata matapos bumaba sa kotse. Napaluha sila nang makita ang kanyang mahina na katawan. Nangako sila kay Charlotte na hindi istorbohin si Dr. Felch, kaya tahimik lang silang umiyak. Mga bata, inabot ni Dr. Felch ang kanyang braso sa kanila. Pinangunahan ni Morgan ang mga bata at pumulibot sila kay Dr. Felch at bumati ng mahinahon, Dr. Felch. Dr. Felch, dapat kang gumaling agad upang makabili ka pa ng mas maraming candy para sa akin. Dr. Felch, pinangako mo na ituturo mo sa akin ang acupuncture. Dapat mong tuparin ang pangako. Dr. Felch, naalala mo na pinangako mong dalhin ako sa Mount Phoenix para manghuli ng ligaw na baboy. Dr. Felch, gusto mong makita ang aking pinakabagong imbensyon, narito na ito. Dr. Felch, sinungaling ka. Sinabi mong dadalhin mo kami kay Daddy. Sinungaling ka. Tahimik na umiyak ang mga bata upang hindi maramdaman ni Dr. Felch na maingay sila. Hindi balak umiyak ni Charlotte, ngunit hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Hinawakan ni Dr. Felch ang kanilang maliliit na kamay at kumilatis sa kanilang kaakit-akit na mga mukha. Unti-unting pumikit ang kanyang mga mata. Dr. Felch, Dr. Felch, Dr. Felch, Dr. Felch. Ang mga lalaki sa itim sa labas ay yumuko at tahimik na nagluksa. Malakas ang pagiyak sa loob ng bakuran. Tahimik na tumingin si Zachary mula sa sulok, punong-puno ng magkahalong damdamin. Itinakda ng kapalaran na mamatay si Dr. Felch sa edad na 79, kaya kailangan niyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Walang paraan na mahahanap nila si Francesco sa maikling panahon. Siya ang matalik na kaibigan ni Danrick Lindbergh at kaaway ko, kaya hindi siya papayag na tumulong. Halos wala ng huling pag-asa. Habang humihinga ang huling hininga ni Dr. Felch, malalim na huminga si Ben. Sa totoo, pareho ang iniisip ni Zachary at Ben. Pareho nilang nais na makumplito ni Dr. Felch ang plano ng paggamot bago mamatay, ngunit sa kasamaang palad, hindi natupad ang kanilang hiling. Malungkot, naisip niya na wala pa ring balita tungkol kay Francesco kahit na 6 na buwan na silang naghahanap. Kahit na matagpuan siya, mahirap kumbansihin ang kakaibang tao na gamutin si Ginoong Noct. Kahit maliit ang tsansa, hindi kami susuko. Lumamig na ang almusal sa mesa. Sumayaw ang isang ligaw na bulaklak sa hangin habang may banayad na halimuyak ng bulaklak sa paligid. Sumikat ang araw sa mabait na mukha ni Dr. Felch, na pumapalibot sa kanyang tahimik na anyo. Sa pagkahimbing, naisip ni Charlotte na nakita niya ang kanyang kaluluwa na nababalot sa gintong liwanag habang dahan daw ang umaakyat sa langit sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mabubuting tao ay nararapat na pumunta sa langit. Siguro makikita niya si Ama sa kabilang buhay. Maaari silang mag-inom at mag-usap tulad ng dati. Nang sumunod na umaga, inasikaso ni Charlotte ang libing ni Dr. Felch. Ayon sa kanyang hiling, dinala ang kanyang katawan pabalik sa Mount Phoenix at sinunog doon. Kasama ni Zachary si Charlotte sa buong biyahe bago tuluyang magpaalam kay Dr. Felch. Sumama rin ang mga bata sa Mount Phoenix upang makapagbigay ng huling respeto kay Dr. Felch. 3 araw matapos ang lahat, nais ni Charlotte na umalis kasama sina Sam at Hailey, ngunit iginiit nilang magluksa kay Dr. Felch sa bundok ng 3 buwan. Nangako silang tatawag sa kanya pagkatapos. Sa halip na pilitin silang sumama, inayos ni Charlotte ang lahat upang makapagluksa sila ng komportable sa 3 buwan. Pagkatapos ay umalis siya kasama ang mga bata, sumakay sa eroplano pabalik sa Yaleview. Sa pribadong jet, agad na nakatulog ang mga bata. Pagod na pagod sila dahil kulang sa tulog sa nakaraang 3 araw.
Pumikit sila ng mahigpit at nahulog sa malalim na pagtulog. Yumuko si Charlotte sa kanyang upuan at nakatingin sa langit ng walang ekspresyon. Lumapit si Zachary kay Charlotte, dala ang isang tasa ng mainit na tsaa at iniabot ito sa kanya. Salamat. Kinuha ni Charlotte ang tasa mula sa kanya at naramdaman ang init na kumalat mula sa kanyang palad hanggang sa buong katawan. Dapat kang lumipat pabalik sa Northridge, biglang sabi ni Zachary. Mas madali para sa mga bata ang paglalakbay. Masyadong malayo ang Yaleview. Ako, alam ko ang iniisip mo, putol ni Zachary. Gusto mong lumayo sa akin. Nangangako akong hindi kita istorbohin. Sa katunayan, hindi ako pupunta sa iyo. Pwede ba iyon? Nang marinig niya ito, iisa lamang ang naiisip ni Charlotte, nagpasya na siyang makipag-date kay Nancy. Hindi niya ito sinabi ng malakas at paulit-ulit na pinaalalahanan ang sarili na tapos na ang lahat sa pagitan nila. Maaari na ang lalaki na makipag-date sa sinuman, at wala siyang karapatang questionin ang desisyon nito. Pag-isipan mo, tumayo si Zachary at bumalik sa kanyang upuan. Ibinaba ni Charlotte ang kanyang ulo at hindi nagsalita. Lumapit si Robbie sa kanya at bumulong, Mommy, kailangan kong makipag-usap sa iyo. Siyempre. Ano iyon, Robbie? Hinaplos ni Charlotte ang upuan sa tabi niya. Pagkatapos umupo, diretsyong sinabi ni Robbie. Sana lumipat ka pabalik sa Northridge para makita ka namin ni Jamie at Ellie araw-araw. Makakapaglaro rin kami kay Alpha, Gamma, at Beta. Masyadong malayo ang Yaleview para makabisita kami ng madalas. Bukod dito, marami nang namiss na klase sina Jamie at Ellie, at susunod na linggo ay babalik na sila sa paaralan. Magiging abala sila sa paaralan tuwing weekdays at sa iba't ibang extracurricular sa weekends. Mahirap sigurong makabisita sa iyo. Hindi mo ba kami namimiss? Siyempre, namimiss ko kayo, sagot ni Charlotte habang hinahaplos ang kanyang ulo at pinuno ng guilt ang kanyang puso. Pasensya na at kailangan ninyong maglakbay kamakailan dahil sa akin. Kaya lumipat ka na pabalik sa Northridge. Tanong ni Robbie ng Time Team. Mommy, tumakbo sina Jamie at Ellie sa kanila. Hinawakan nila ang kamay ni Charlotte at nakikiusap, pakilipat ka na po pabalik. Gusto kong makita ka at ang mga maliliit na bata araw-araw. Opo, pakilipat. Sa huli, napapayag si Charlotte sa paulit-ulit na hiling ng mga bata. Sige, lilipat ako pabalik. Yay! Ang saya! Sigawan ng mga bata. Shoo! Ipinakita ni Charlotte sa kanila na manahimik. Natutulog ang mga maliliit. Bawasan ang ingay. Opo, tumanggo sina Jamie at Ellie. Tinakpan ang kanilang mga labi at hindi nagsalita. Matulog muna kayo. Hinaplos ni Charlotte ang kanilang buhok ng may pagmamahal. Ipapaayos ni Mommy ang mga gamit at lilipat pabalik sa Northridge. Opo, lumayo ang mga bata na nasisiyahan sa kanilang sarili. Napansin ni Charlotte na nagpalitan ng tingin si Jamie kay Zachary. Agad siyang tumingin kay Zachary. Halika. Lumapit si Zachary sa kanya. Ano iyon? Tinuruan mo ba silang magsabi ng ganyan? Tanong ni Charlotte na may nakakunot na noo. Wala akong ginawa niyan. Sagot ni Zachary, na may inosenteng ngiti. Namimiss din nila ang mommy at patuloy akong ginugulo, kaya pinayuhan ko silang hikayatin ka, baka mas makinig ka sa kanila. Totoo ba ang sinabi mo kanina? Tanong niya, tungkol saan? Sagot ni Zachary. Nang ma-realize, tumanggo siya. Oh, iyon ba? Huwag kang mag-alala. Kung hindi ka lalapit sa akin, hindi ako magpapakita sa iyo. Siguraduhin hindi ka babawi sa sinabi mo, paalala ni Charlotte. Ikaw lang ba ang babae sa mundo? Pang-uyam ni Zachary. Bakit kita iistorbohin kung tinanggihan mo ako? Hindi ako kasing bastos. Kabanata 1310. Nang marinig ang determinasyon sa salita ni Zachary, napahinga si Charlotte. Mukhang hindi ko na kailangang mag-alala. Nagpasya siyang lumayo at ginagawa niya ito para sa mga bata. Bagaman iyon ang gusto niya, kakaiba, nakaramdam siya ng kaunting pagkadismaya. Ngunit nanatiling kalmado ang kanyang ekspresyon habang mahinahong sumagot, mabuti. Tayo ay diborsyado na, at ngayon ay kapitbahay na lamang. Wala nang iba, manatili tayong hiwalay sa buhay ng isa't isa mula ngayon. Ito ba ay kasunduan ng kapayapaan? Iniunat ni Zachary ang braso. Walang problema.
Pinaikot ni Charlotte ang mga mata at hinawakan ang kanyang kamay. Mula ngayon, maibabalik ang dating karangyaan ng Northridge at Southridge. Sa likod nila, nagpalitan ng ngiti sina Ben at Lupin. Palihim na natuwa sina Marino at Morgan, dahil mas madali na ngayon silang magkita. Pagbalik sa H-City, sinabi ni Charlotte kina Lupin at Morgan na ihanda ang paglilipat ng bahay habang siya ay pumunta sa Yaleview upang bisitahin si Jeffrey. Maayos ang takbo ng pabrika na pinamuhunan ni Charlotte sa pamumuno nina Jeffrey at iba pang lalaki. Matapos ang 2 taong pagsisikap, nakapag-expand sila at nakapagbukas ng 3 karagdagang pabrika. Ngayon, plano nilang magrenta ng gusali sa lungsod para sa kanilang kumpanya. Unti-unti nilang itatatag ang brand at palalakasan ang impluwensya sa industriya. Natuwa si Jeffrey sa balita ng pagbabalik ni Charlotte. Tinipon niya ang 2 shareholder upang makipagkita sa kanya at iulat ang kita at resulta sa nakaraang 2 taon. Bagaman si Charlotte ang pinakamalaking shareholder at nag-invest ng malaking halaga, hindi niya inaalala kung paano ang kalagayan ng kumpanya. Napangiti siya ng malawak nang malaman niyang ang initial investment niya ay hindi bababa sa triple na. Kaya't nagpasalamat siya ng taos-puso kina Jeffrey at sa iba pang 2. Matapos makipagpalitan ng pagbati, iminungkahi ni Charlotte, naisip ko na maayos ang mga pabrika. Maaari ninyong ipagpatuloy ang expansion. Mag-i-invest ako ng ₱1 bilyon, kaya gawin niyo ng buong lakas. Kayo ang humawak sa produkto, at ako ang tutulong sa promotion ng brand ng palihim. Huwag ipaalam sa iba na ako ang pangunahing shareholder. Nabigla ang ilang shareholder. Bagaman matagumpay na mga negosyante, ang kanilang initial investment ay humigit kumulang 20 milyon lamang. Ngayon na lumago na ang negosyo, naisip nilang humanap ng iba pang investors para sa expansion. Ngunit hindi nila inistorbo si Charlotte. Sa kanilang pagkagulat, inalok niya pa na magdagdag ng ₱1 bilyon sa kanyang initial investment. Walang kibo sila sa pagkagulat. Charlotte, saan ka kumuha ng ganyang malaking pera? Bulong ni Jeffrey sa kanya. Narinig ko na may problema na ang Lindbergh Corporation. Natanggap mo na ang iyong bahagi, kaya kahit may kakayahan ka, ingatan ang pera. Risky ang investments at hindi kami kasing kakayahan. Ayos lang ang maliit na kumpanya, ngunit wala kaming kumpiyansa na palawakin pa. Tama siya, tumango ang ibang shareholder. Ang investment mo ay masyadong malaki. Nagtrabaho kami sa ilalim ng ama mo. Ayos lang sa amin ang humawak sa produkto, ngunit branding at pagiging entrepreneur ay hindi para sa amin. Huwag kayong mag-alala, ako ang bahala, tiwala si Charlotte. Sundin lang ninyo ang utos ko. Ginoo Judd, ipadala ang account number ng kumpanya. Ililipat ko agad ang pera. Bumukas ang bibig ni Jeffrey upang kumbansihin siyang magbago ng isip, ngunit matatag si Charlotte. Huwag kayong mag-alala, ako ang sasalo sa lahat ng risks. Kung magiging matagumpay ang kumpanya, paghahatiin natin ang lahat ng kita. Ang lahat ng lugi ay ako ang sasalo. Paano namin hahayaang gawin mo iyon? Nag-alangan ang mga shareholder. Dahil kumpiyansa si Charlotte sa expansion, oo na mula sa amin. Nagpasya na si Jeffrey. Dapat magtulungan tayo sa hirap at ginhawa.